Okay, isa sa natutunan ko na habang pinag-aaralan ko o nire-review ko tong logarithms is may mga concepts, may mga equations sa mathematics na invertible. So, ano tong invertible? Ibig sabihin, kapag ka binultiply mo siya by a second, binultiply mo siya by a second number, by a number, pwede mo siyang ibalik sa dati by dividing a certain number kasi yung opposite ng multiplication is division. So, yung concept na ganun. Okay? Kasi yung kumbaga yung magko-convert ka, diba? Pwede mo siyang i-convert into a certain form and then ibabalik mo siya doon sa dati. As computer programmers, diba? Meron tayong diba sa Microsoft Word nga may undo. May undo, undo mo yun, and then ibabalik mo siya sa dati. Kumbaga sa Microsoft Word yun, undo. Kaya sa Microsoft Word, sa Microsoft Excel, may undo. Kasi pwede mong i-reverse o ibalik sa dati. Oh. So, importante yun. Kaya nga sa database processing, di ba may rollback trans? Di ba may sa transaction processing, meron kang rollback. So, meron kang pagbalik to sa dati. So, yun yung importanteng concept sa math na pwede nating i-compare sa computer science kung talagang marunong, kung talagang paiirali natin yung yung analogy o yung comparison, di ba? Sa database na lang, di ba? So, sa database, yun yung rollback transaction, yung invertible. Kaya mo siyang ibalik sa dati. Simpleng process lang yung ginagawa nga natin sa database yun eh. Maaring ginagawa natin sa math, ginagawa natin sa database natin. Yun yung mga bagay na hindi natin nakikita. O yun lang. No? Kasi nag-agree nga yung isang kaibigan ko na dating teacher na ngayon ay nagtatrabaho sa industry. Tama naman daw na talagang may relation yung math at saka computer science. Diba? So, yun lang ibig sabihin yung invertible equations. Yung may equations ka, sinolve mo, then pwede mo ibalik sa dati. Sa chemistry nga eh. Sa chemistry, meron tayong composition reaction, pero meron din tayong decomposition reaction. Diba? Composition, pagsasamahin mo. Pero in a way, pwede mo rin silang i-split o ibalik sa dati. Oh. Yun yung simple, diba? Sa mga, sa chemistry, may ganun tayo. Oh. Pero hindi natin pinapansin yun kasi we are just looking at yung as subjects, requirements. After nun, hindi na natin pag-aaralan. So, kung gusto nating ma-reinforce yung mga weaknesses natin, yung mga ganong kaliit na detalye, yun yung ating re-reviewin, pag-aaralan, bago natin pag-aralan yung mga programming languages na yan. Kasi sigurado ko, na kapag tayo ay nasa harapan ulit ng computer, mas madali na sa atin na dahil yung mga minor details, alam na natin. Kumbaga, mas specific na kung alin yung mga codes na mas specific na tayong maghanap ng mga codes na kailangan natin dahil yung mga common procedures, alam na natin. Diba? Mas liliit mas bibilis yung ating study time if we value those things. So, yun lang po.